Come on, clap our hands to the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating Diyos na manlilikha. Sambahin ang kanyang kabutihan. Come on. Let me hear your voice. Worshiper. Shout. Hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah! Di nagbabago. Di nagbabago. Di nagkukulang ang iyong pag-ibig. Come on, church. Nasa akin ay lahat. Thank you, Lord. Di nagbabago. He never changed. Di nagkukulang Once God na nagbigay ng pag-ibig, hindi baguhin ng Panginoon yan. Di nagbabago. Di nagbabago. Di nagkukulang ang iyong pag-ibig. Nasa akin ay lahat. Di nagbabago. Di nagbabago. Yes. Di nagkukulang ang iyong pag-ibig. Nasa akin ay lahat. Praise God. Hallelujah. Can you worship? Hallelujah. Once again and praise Him. Oh, hallelujah. Napakasarap sa tenga ng mga awitin na nagsasabi, ang Diyos hindi nagbabago kailanman. Consistent, more than consistent ang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah! Woo! Praise God, hallelujah. Nakaka-refresh, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise the Lord. At sa salita ng ating Panginoon, hallelujah. Buksan natin mga kapatid ang 1 Peter chapter 1, verse 6. Verse 6 to 7, mga kapatid. Ang sabi dito mga kapatid, hallelujah, 1 Peter chapter 1, verse 6 to 7. Ito'y dapat inyong ikagagalak, bagamat maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Verse 7, ang ginto nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papurihan, dadakilain, sa paparangalan sa araw ng mahayag si Jesu Kristo, mga kapatid. Hallelujah. Tayo manalangin, dakila at makapangyarihang Diyos na aming sinasamba, na aming inaantay, na walang ibang Diyos na aming kinikilala. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus, ay aming pong ina-acknowledge muli ang iyong kapangyarihan sa gagawin sa araw nito. Let your Holy Spirit to revive us. Let your revival begin. Hallelujah. Sa mga oras na ito, hayaan mo, Panginoon, ang aming mga espiritu, ang aming mga talento, ang aming mga puso ay aawit sa kagalakan. Dalisayin mo ang aming paglilingkod sa mga oras na ito. Kaya, Panginoon, hallelujah, kami po'y nananahan at kami po'y nanapalataya sa iyong gagawin sa araw na ito. Ang revival, ang pagbuhos at pagbautismo, langis ng banal na Espiritu sa bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Lord, hindi pa tapos ang gawain ito, but we claim and we declare for the revival
by the power, by the authority. Yes, hallelujah. Oh, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. I feel the presence of the Lord. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Let me shout. Let me hear your voice. Come on. Worship. It's time to revival. It's time to shout. It's time to restore. It's time to begin. Embrace the worship. Embrace the revival. Oh, hallelujah. Hallelujah. Woo! In Jesus' name, hallelujah. Oh, hallelujah. Minsan papalakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God at isang mapagpalang umaga sa lahat mga kapatid. Hallelujah, tayo na po yumupo. Salamat sa ating Panginoon. Hallelujah. This is a first Sunday ng October mga kapatid. Hallelujah, praise God. No? Maraming nagbe-birthday po ng October mga kapatid. Kung sa sanlibutan pa, Oktoberfest na. Amen. Praise God, hallelujah. Pag sinabing October mga kapatid, hallelujah, papunta na sa pestahan. Papunta na sa mga mga kapatid. No? Praise God. Tag-5 case. Hallelujah. At salamat sa Panginoon sa buwan na ito mga kapatid at ay tunay ng Panginoon ay talagang kumikilos sa atin mga kapatid. Alam niyo po sa taong ito, hallelujah, hindi lahat makapagpatuloy. Hindi lahat nakakatayo mga kapatid. Hallelujah. Bakit? Hallelujah. Dahil sa mga pinagdadaanan. Dahil sa init. Hallelujah. Dahil sa problema. Dahil sa kahirapan. Dahil sa struggle. Dahil sa temptation, dahil sa pagsubok. Kaya ang sabi diyan ng ating binasa mga kapatid, praise God. Ang sabi diyan mga kapatid, verse 6, dapat ninyong ikagalak, bagamat maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok. Lahat na may pagsubok, magsabing, praise the Lord. O, di ba? Praise the Lord din. Amen. Lahat tayo ay dadanas na mapagsubok. Yung pagsubok pa naman mga kapatid ay yun minsan ibibigay sa atin na iayaw natin. Kasi hindi ka bibigyan ng pagsubok ni Lord na alam mo na yung gagawin. Kasi mga kapatid, once na alam mo na yung gagawin mo sa pagsubok mo, hindi mo na kailangan ng Diyos. Kaya kailangan may pagsubok ka na hindi mo na pag-aralan, hindi mo na experience, at wala kang ibang lalapitan kundi ang buhay na Diyos na lumilikha sa lahat ng bagay at nakakaalam ng ating gagawin mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, you will experience suffer, but it is for a while mga kapatid. Hindi po mananatili yan. Kaya wag po kayong maglagay sa iyong damdamin na hanggang ngayon ay hindi mo kaya. Ang sabi ng Diyos, dadanas kayo ng mga pagsubok, pero pansamantala lamang ito. Kaya sabi ng Panginoon, magalak na kayo kahit hindi pa dumating ang pagsubok. We need to rejoice. We will rejoice dahil pansamantala lang ang pagsubok na dadanasan natin mga kapatid. Lahat magsabing amen. Oh, praise God. Ulit mo, pati pagsubok na prophesy. Yung problema mo pinaprophesy. Pero ang pinaprophesy niya mga kapatid is rejoiced. Hindi niya pinaprophesy kung kaya mo hindi. Ang pinaprophesy niya mga kapatid, bago ka dadanas ng problema at dadanas ka ng pagsubok, ang sabi ng Biblia, it is for a while. Kaya tayo, hallelujah, yung hindi tayo sanay sa problema, talagang masakit. Talagang mahirap mag-move sapagkat ang problema mga kapatid, hallelujah, akala natin ay pangpahina. Ang problema, akala natin ay pangpawasak.
Ang problema, mga kapatid, blessing yan. Ang problema yan ang gagamitin para mas lalo tayong lumapit sa Diyos. Para mas lalo natin makilala kung gaano makapangyarihan ang Panginoon. Pagdating na may problema tayo, hallelujah, doon natin tatawagin ang Panginoon. At doon natin malalaman na tunay pala talaga ang Panginoon. Kahit may pagsubok, nandoon ang Diyos. It is for a while, mga kapatid. Lahat magsabi, praise the Lord. Woo! Rejoice. Hallelujah. Sometimes talaga, yung pagsubok, pagbago sa atin, mga kapatid, ano tayo pressure. Aligaga tayo, hallelujah, dahil nagugulat tayo, mga kapatid. Pero alam niyo po, hallelujah, sa ating paglilingkod sa Diyos, hallelujah, hindi ka pwede na, hindi ka dadaan ng mga matinding pagsubok. Lugi naman po ang Panginoon, maging si Job. Lugi naman sila noon, mga kapatid, kung hindi tayo dadaan ng pagsubok. Pero ang sabi diyan, mga kapatid, hallelujah, verse 7, ang ginto na nasisira ay niraraan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Once na gold ka talaga. Amen. Kahit hindi ka nag-o-offer, hahabulin ka nila. Kasi ang investment sa gold, mga kapatid, tumataas ang value ng gold. Kaya ang gold ngayon, even the Middle East, sa international, mga kapatid, demand ang gold. Kaya sometimes, mga kapatid, may mga demanding na tao, ang expression ko, ano ka, gold? Amen. Kasi nahabol ka. Kasi may value ka. Kung may value ka at nagpapahabol ka, salamat sa Panginoon. Kung wala ka bang value, nagpapahabol ka, lugi ka, mga kapatid. Tagilid pa yung muka natin. Tagilid pa yung ating pamumuhay. Alam nyo yung mga kapatid, praise God. Sabi na, buti lang, mayaman ka. Kung hindi, bagay sa muka mo yan. Hahabulin ka kasi may value ka . Amen? Walagpakan natin ang ating Panginoon. Mga iglesia ngayon, mga kapatid, hallelujah, pag wala kang value, hindi ka papansinin. Kaya, bantayan mo yung value mo kung meron kang value, mga kapatid. Huwag kang manatili sa bronze. Ang bronze, magkano lang ang kilo ng bronze, mga kapatid? Lalo kung lata ka, mga kapatid, hallelujah, praise God. Amen? Maingay ka lang. No? Praise God. Pitpitin ka pa para mabenta lang. Praise God, salamat Brad. Hallelujah. Pitpitin ka pa para mabenta ka lang. Praise God. Pag sinipa ka, ingay sa iba. Pero pag gold ka, mga kapatid, importante ka sa isang tao dahil may value ka. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Dadalhin ko kayo, mga kapatid, hallelujah, praise God, sa nagsasabing hallelujah, value. Yung ating kahalagahan sa paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid, hallelujah. Huwag po tayong manatili na tagaupo at tagasimba lang tayo sa simbahan, mga kapatid. Kailangan meron tayong gagawin na tayo'y kagamit-gamit sa gawain ng ating Panginoon, na kahit nadanas man ang mga problema na ayaw mo, hindi ka bibitawan ng iglesia, hindi ka bibitawan ng ating Panginoon. Bakit? Hindi natin maiwasan na tayo magkakamali, na tayo magkakasala, pero sa kabila ng iyong pagkakasala, nandoon pa rin ang inyong value sa mata ng ating Panginoon. That's why ang sabi ng Biblia, your labor will not be in vain. Hallelujah! Nakatatak sa Diyos ang iyong ginagawa sa Panginoon, mga kapatid. That's why tayo, dinadaan tayo sa darang ng apoy, mga kapatid. Hallelujah! Para makita ang kinang natin. Kasi minsan sa ating paglilingkod, hallelujah, yung kumikinang, yung upuan. Amen? Hindi ka na kumikinang. Ang upuan ng kumikinang, paano? Simba, uwi,
simba, uwi. Hindi man lang marunong pumalakpak. Hindi man lang marunong magpuri sa ating Panginoon. Hindi man lang marunong mag-response, hallelujah. Kaya kung meron man tayong pakikinangin, mga kapatid, hallelujah, yung pananampalataya natin, pakikinangin sa harap ng Panginoon, hallelujah. Hindi tayo magpapasikat, hindi tayo magpakompetensya, mga kapatid. Gagawin natin ang kabutihan, hallelujah. Gagawin natin ano ang nais ng Diyos. At pag nakita ng Panginoon na may value ka, hindi ka bibitawan ng ating Panginoon. Hindi ka gagawin ng alipin ng Diyos. Pagkat ang Diyos, pag nakitang may value ka, importante ka sa gawain ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos. Kung may value ka sa Panginoon, higit ang demonyo. Pag nakita niya na mahina ka, may value ka, Satanas, mga kapatid. Kaya si Satanas, hallelujah, namimingwit sa simbahan kasi ang laki ng presyo mo kapag nakuha ka ni Satanas. Bakit? Pag nakakuha si Satanas ng gold dito sa POM, mga kapatid, ang saya-saya niya. Buhay ng kanyang kabuhayan, mga kapatid. Kaya pag may mga lingkod ng Diyos, mga ministers, mga musician, mga back-up, praise God, mga backslide, ang tuwa-tuwa nila. Bakit? Hallelujah. Tara na. Paspas, dire. Amen? Isangla mo sa Palawan, mga kapatid. Okay lang sana kung may value no? Satanas pa naman, mga kapatid, hallelujah, wala sa ayos. Patakalag, kuhag mo ng palataya, pagdating doon, hindi niya magamit. Wala kang value. Wala. Si once na tayo mawala sa Panginoon, mga kapatid, hallelujah, huwag niyo pong asahan na kung ano ang treatment ng Panginoon dito, ay maging ganong treatment, hallelujah, ng mga kapatiran. No? Kasi po, mga kapatid, hallelujah, once na ma-depart ang presence ng Lord sa atin, mga kapatid, mahirap po. At bantayan niyo po, hallelujah, umiikot ang kaaway. Trabaho, pamilya, simbahan, diyan umiikot ang kaaway, mga kapatid. Kung ikaw ay matatag na sa pananampalataya, pamilya ang sisirain. Kapag matatag na ang pamilya, simbahan ang sisirain. Kapag matatag ang simbahan, ministry ang sisirain. Kaya ang kaaway, mga kapatid, nag-double time siya. Meron silang mga methods, meron silang mga factor how na ikaw ay matumba sa gawain ng Panginoon. Pero ang sabi ng Biblia, mga kapatid, hallelujah, ang ginto kapag nasira ay dinadaan sa darang ng apoy. Bakit? Hindi para ikay pahirapan, hindi para ikay mawawala, kundi para mas lalo kang kumikinang. Kapag may pagsubok, kumikinang ka, ikaw ang magiging asin at ilaw ng sanlibutan. Amen? Praise the Lord. Kaya tayo, mga kapatid, hallelujah, sometimes yung problema, nagiging excuse na lang, mga kapatid, hallelujah. Hindi na lang ako magsimba doon. Praise God. Huwag na lang tayo doon. Pero ang alibay talaga ng mga kapatid, hallelujah. Sabi ng nabasa ko sa Bible, hallelujah, praise God. Malayo kasi ang puso mo sa Panginoon. Kaya marami ka ng alibay. Whether you like it or not, yun totoo. Once na marami na tayong alibay sa gawain ng Diyos, malayo ka na sa Panginoon. Ang totoong malapit sa Panginoon, lahat sinasakripisyo, lahat ginagawa, lahat sinusunod, hallelujah, kasi malapit ka sa Panginoon. Amen. Kaya sabi ng Biblia, mga kapatid, and we know that for those who love God, all things work together for good. For those who are called according to His purpose. Kaya kung tunay kang nagmamahal sa Diyos, sumusunod ka. Kung tunay kang nagmamahal sa Panginoon, gumagawa ka, mga kapatid. Bakit? Dadaan ka man sa pagsubok, susunod ka pa rin sa Panginoon. Dumadaan ka man sa pagsalang, susunod ka pa rin sa Panginoon. Yun yung totoong nagmamahal sa Diyos. Kaya lagi sinasabi ng Biblia, if you love God, if you want to follow Jesus, let deny yourself.
Tanggihan mo yung laman mo. Tanggihan mo yung desire mo sa sanlibutan. Tanggihan mo yung nakakasira mong relasyon mo sa Panginoon. Alisin mo yung mga bagay na nakapagbabagal sa iyong paglilingkod. Alisin mo yun, hallelujah, yung mga negative mo, mga batid. Bakit? And we know that for those who love God, yung mga nagmamahalan, tinutukoy ng Diyos. Hallelujah, sa Romans na ito. Ito yung sinabi ng Panginoon sa mga mananampalataya na dumanas ng mga problema na minsan hindi lang maintindihan. Nagtatights naman, naglilingkod naman, nagpupuri naman, pero meron pa rin problema because all things work together for good. Iyan ang kapamaraanan ng Panginoon para malaman na tunay kang ginto sa harap ng ating Panginoon. Yan ang tinutukoy according to His purpose. Kung nangyari man yan sa buhay mo, may purpose ang Panginoon. Kung nangyari man yan sa pamilya mo, may purpose ang Panginoon. Hindi paintulutan ng Diyos na kayo'y magkaganyan kung walang hangarin, kung walang hangarin ng Panginoon, mga kapatid. Because God has a purpose. Sometimes yung pamilya natin magkaway-away. Hallelujah. And yet, tagumpay ang kaaway. Sometimes, ang relasyon sa mag-asawa, mga kapatid, pilit pinagbubuhag ng kaaway kasi ang trabaho ng kaaway, mga kapatid, hallelujah, is to kill, destroy, and to thief, mga kapatid. Yun ang trabaho niya. Papatayin niya ang iyong pananampalataya. Papatayin niya ang iyong kagalakan. Hallelujah. Nanakawin niya yung pananampalataya, mga kapatid. Hallelujah. At wasakin niya ang iyong pananampalataya sa Panginoon. And be, hallelujah, sensitive, hallelujah, sa gawa ng kaaway, mga kapatid. Hallelujah. Dahil hindi natin alam na ito na pala'y kilos ng kaaway. Hindi na pala purpose ng Panginoon. Lagi natin sinasabi na baka itong kapamaraanan ng Diyos. Baka ito ang nais ng Panginoon. Pero kung walang pagbabago, hindi yan kapamaraanan ng Panginoon. Dahil ang lahat ng kapamaraanan ng Diyos ay naging fruitful, ay naging may pagbabago, ay ginagamit, hallelujah, at nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. Yan ang His purpose ng Diyos, mga kapatid. Huwag natin konsiderin na dumanas tayo ng mga problema dahil may purpose ang Panginoon. Ang totoong dumanas ng problema ay nababago sa paglilingkod sa Diyos. Hallelujah. He is the master of all plan. Kung may maganda ka mang plano, mas maganda ang plano ng Diyos sa iyo. Kung meron ka mang sariling plano sa iyong sarili, mas merong plano ang Diyos sa iyong sarili. Kaya minsan nahihirapan tayong lumago dahil gusto natin yung ating sarili. Pero ito ang nais ng ating Panginoon. Lahat na yung kabigatan, lahat na yung problema ay ilalapit mo sa ating Panginoon. Dahil ang Diyos, hallelujah, ay maawain sa lahat ng bagay, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoon. God's work all things together for good. Yung purpose ng Diyos, meron pong kabuluhan. Yung purpose ng Panginoon, hallelujah, ay meron pong ibig sabihin. His purpose o layunin sa kanyang plano, mga kapatid, hindi para wasakin ka, hindi para batisod ka. Because the Bible says, mga kapatid, hallelujah, na ang plano ng Diyos para sa iyong hinaharap. Ako'y naniwala, minsan naging kontrabido ang mga ministro. Ako dati, yung pastor ko, napagsabihin ko, pastor, kontrabido sa aking mga plano. Lahat na lang gusto ko, pinakialaman ng pastor ko. Kasi meron siyang nakikita na hindi ko nakikita. Sabi ko, praise God, pastor, mag-renew ako sa serba ko. Praise God. Pastor, sasampa ako ng barko. Sabi niya, magagamit ka ba doon sa barko? Hindi mo maabot yung dagat. Amen. Kasi tatango doon, mga kapatid. I-shape yung pasukan ko, mga kapatid. Praise God. Oo, yayaman ka. Oo, magkapera ka. Pero wala kang kaligtasan. Kaya ang sabi ng for a while, para yun sa mga nagmamahal sa Diyos. Pero yung everlasting na tinatawag na kahirapan, yun yung ayaw sumunod sa Panginoon. Kaya sabi ko, praise God, hindi ako uwi ng Pinas, pastor.
Sabi ko, wala nang problema ni gawain, pero mapatuloy ka sa gawain. Pero natisod ako mga kapatid for 6 months. Hindi ako nag-ministers. Hallelujah. Nagpalipat ako sa disyerto mga kapatid. Hallelujah. At first, hallelujah, unang buwan, sino bang nag-Saudi dito, Middle East mga kapatid? Ayan, praise God. Alam niyong Sadiki, Brad? O, di ba? Alam niyo. Praise God, hallelujah. So, nauso yung Sadiki doon mga kapatid, praise the Lord. Baptized na ako doon, hallelujah. At ako ay nag-minister na, backslide lang ako. Na-discourage lang ako sa gawain ng Panginoon. Nag-inom kami doon mga kapatid, praise God. Ang saya pala pag nakainom. No? Yung hindi ka graduate ng degree, what's your name? What's your name? Praise God, hallelujah. Mag-Inglesero ka talaga eh. No? Praise God, hallelujah. Bukod sa maging Inglesero, mga kapatid, hallelujah, nag-i-English ka, hallelujah, actor ka pa. Amen. Praise God. Alam niyo, problema ko. Kung alam niyo lang, grabing espiritu ng alak, mga kapatid. No? Hindi mo na kailangan ng direktor. Hindi mo na kailangan ng degree. Maging professional ka na, maging best actor ka pa. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Amen! Praise God, hallelujah! Kaya kayo mga tatay, huwag niyong idaan doon sa alak para maging Inglesero kayo. Kaya sabi ng Biblia, hallelujah, magapuspos tayo ng banal na espiritu ng Diyos. Palagpakan natin ang Panginoon. Amen. Lahi man ang inyong sinultian pag napuspos mong espiritu. Hadlok, natakot man sila mga kapatid sa speak in tongues. Kaya pag tayo puspos ng Holy Spirit, mga kapatid, may purpose ang Lord. Amen. Kaya tayo, mag-desire tayo na ma-receive natin ang Holy Spirit, mga kapatid. And that time, hallelujah, sabi ko, Pastor, napaka-pangilimir mo sa lahat ng buhay ko. Ito pala yung nakita niya. Kaya nung chinat ko siya, mga kapatid, nag-handle na ako ng church. Sabi ko sa kanya, Pastor, love you po. Salamat. May mga membro po ako, Pastor. At meron na pong church na hinawakan ko. Sabi niya, mga kapatid, hallelujah, buti na lang nakinig ka. Kasi kung hindi, wala kang ganang simbahan. I'm so blessed dahil alam nyo, hindi mas pagmamalaki, hanggang ngayon, maliit yung church niya. Pero sabi niya, mga kapatid, hallelujah, kung anong inumpisahan mo, ipagpatuloy mo. Lahat ng suffering, it is for a while. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kaya sabi ko, may purpose talagang Panginoon. Sometimes tayo mga kapatid, hallelujah, nahihirapan tayong tanggapin because that is your thoughts, that is your ways. Yan ang kapamaraanan mo eh. Yun ang gusto mong madali. Pero ang Lord ayaw niya yung madali yung sayo. Gusto niya yung madali para sa Kanya. Huwag tayong mag-shortcut. Walang shortcut sa Panginoon. Amen? Walang shortcut sa Diyos. Gusto kong yumaman, gusto kong magpagamit, walang shortcut sa Panginoon. Lahat proseso sa Diyos. Hallelujah. Kung ang ginto ay dinadarang sa apoy para makita ang kinang, mga kapatid, ganon din ang ating buhay Kristiyano, mga kapatid. May mga problema ang pagdadaanan tayo. May mga hindi natin kayang pagdadaanan. Kahit mainit, sige lang. Hallelujah. Kahit rejected, sige lang. Hallelujah. Bakit? Balang araw, kumikinang ka na. At lahat ng dumi, ang lahat ng kainan, natutunaw doon sa apoy sapagkat ang ginto kumikinang, mga kapatid. Hindi po nagbablard, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Diyos. In the book of Romans, chapter 8, Paul contrasts, hallelujah, live in a selfish pursuit about sa makalaman. Kasi mga kapatid, hallelujah, hindi talaga maiwasan na tayo'y mag-isip sa ating kapwa. Sometimes sa ating mahal sa buhay, na pag-isipan natin ang hindi maganda, mga kapatid. Hallelujah. Sometimes, hallelujah, yung ating kapatiran naging dahilan ng ating panlalamig, mga kapatid. Kaya sabi ni Paul, mga kapatid, sa mga nagmamahal at sa nagtitiwala sa kanyang kabutihan, kapangyarihan, para sa kalooban, hallelujah, ay mangyayari, hallelujah, hindi para sa kanya, kundi para sa kabutihan mo rin sa nararating na iyong journey, mga kapatid, together with God. Kapag nadala mo na ang tagumpay na ninais ng Panginoon,
huwag mong kalimutan ang Diyos na siya ang nagbigay sa iyo ng daan para ikaw ay magtagumpay, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoon. The promise that God works all together for good does not mean that all things taken by themselves are good. Something and events are decidedly bad. Nawasak ang pamilya, nagkaway-away ang asawa, natisod, nawala. Akala mo kasi, mga kapatid, hallelujah, mula nang pumasok ako sa born again, hindi na maganda yung aking buhay. Isip mo lang yun. Kasi sabi ng Panginoon, lahat na may kabigatan ay lumapit sa akin. Wala po akong naalala o nakita man lang o nag-testimony na siguro sa sugal, mga kapatid. Mula nung ako ay nagsabong dating kotse, ngayon tricycle na. Nakatipid na kami ng gas. Wala na nabenta na yung kotse. Hanggang doon, mga kapatid, hallelujah, doon na tayo sa pinakamababang antas hanggang maging slave tayo ng sugal. Maging slave tayo ng alak. Maging slave tayo, mga kapatid, hallelujah, sa gawa ng kasalanan. At di-remote ka na. Hallelujah. Kaya, naranasan ko rin, mga kapatid, ng paglilingkod sa Diyos. Hindi naman din smooth. Although ako ay, ang Panginoon ay laging nandyan sa lahat ng pangangailangan, pero hindi smooth, mga kapatid. Hallelujah. Sabi diyan, hallelujah, but God is able to work them together for good. He is a master plan. Kaya kung may plano ka man, hallelujah, sa mga magulang, may plano silang pagandahin ang buhay ng kanilang anak. Pinag-aaral nila ng mabuti ang kanilang anak. Hallelujah. Yan ang plano mo. Maganda yan. Pero iba pa rin ang plano ng Panginoon sa iyong anak. Kapag nasa gawain ng Panginoon, huwag mong pigilan kung dumadalo sa gawain. Huwag mong pigilan kung hindi nagpapagamit sa gawain, mga kapatid. Bakit? Siya'y naggumagawa sa kingdom ng ating Panginoon, mga kapatid. Hindi sa kingdom ng sanlibutan. May iba, mga kapatid, na magulang nagagalit pag nagsasamba yung anak. Pero pag nagdruga, mga kapatid, nagsusumbong sa barangay. Ano bang gusto mo? Maglingkod sa Panginoon o magdruga? Nakakapagtaka itong mga magulang na ito. Hallelujah. Dati yung mga young people na mga kapatid, para yung mga mga kapatid, mga kawatan, hala, takbo. Diyan pa? Wala na. O sige, simba na tayo. Saludo ako sa mga young people noon na pinaglalaban nilang kanilang pananampalataya. After 3 years, 4 years, maging 5 years na, tumatayo pa rin sila sa kalooban ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah. Kaya sabi sa Jeremiah 29:11, for I know the truth that I think toward you, said the Lord. Sabi diyan, hallelujah, peace and not evil. Kaya pag ikaw ay kinorek ng Panginoon, kapag ikaw ay tinama ng Diyos, huwag kang magtampo, huwag kang magalit, huwag kang matisod, sapagkat meron palang magandang plano ang Diyos sa kabila ng iyong nagagawang pagkukulang, sa kabila ng iyong nagagawang kasalanan, meron pa rin plano ang Lord. Woo! Pag tayo nagkasala sa kapwa, mga kapatid, sarado na. Pero pag pala tayo nagkasala sa Panginoon, meron pa rin palang plano ang Diyos. Ang Lord, mga kapatid, hindi nauubusan niya ng plano, hindi nauubusan niya ng mga wisdom na para sa atin, mga kapatid. Amen? Huwag tayong sumuko. Every time we have battle in life, mga kapatid, hallelujah, Christian, UPC Pom Sins, march forward. March forward. Huwag niyong sukuan ng inyong pananampalataya na inyong naumpisahan dahil lang sa inyong pagkakamali, dahil lang sa inyong kalamigan, mga kapatid. March forward. Obedience is better than sacrifice. Sumunod ka lang ng sumunod sa Panginoon. Kahit hirap, kahit gapang, kahit hirap na hirap, susunod ka pa rin sa Panginoon. Ako'y naniwala. It is for a while. Woo! Praise God! Hallelujah! Sabi ng Diyos, ako lamang nakakalam ng panukala na inahanda ko para sa ikakabuti. Hallelujah! At magdulutan kayo ng pag-asa.
Kasi yung kapamaranan mo, ang dulo niyang kapamakan, yung plano mo at gusto mo, kapamakan yan sa dulo. Kaya ngayon pa lang, sinasaway ka ng Panginoon dahil nakita ni Lord, mahuhulog kayo sa bangin. Everyone say, praise the Lord. Ako, kung hindi ako naniwala sa aking pastor, wala na. Kung hindi, sa kulungan, sementeryo ngayon mga kapatid. Amen. Salamat sa Panginoon, no? Na bago. Kung wala, ganito lang itong kalit, bumabasag ito ng ulo, mga kapatid. Amen. Bakit? Suicidal. Wala na magulang, walang kapatid, walang ganito, walang ganyan. Pues wala man lang, patay ang resulta. Diba? Praise God, hallelujah. Pero binago ng Panginoon. Lagi sinasabi, yung pandak na yan, huwag niyong kumpiyasan yung pandak na yan, pumapatay yan. Yes, noon mga kapatid, hallelujah. Yung emotion ko noon, praise God, kasi nga, nawala yung mga magulang ko, nawala yung lahat sa buhay, nag-isa lang mga kapatid. Kaya isang init ko lang sa, kuya ko mga kapatid, hallelujah, nasaksak ko yun. I mean, out of control because of emotion na parang walang pag-asa. Kaya sabi ng Panginoon, para dulutan kayo ng pag-asa. Kasi yung kapamaraanan natin, parang tama ito. Parang ito yung tama. Parang ganito talaga. Kapatid, hallelujah. Sabi ng Lord, para dulutan kayo ng pag-asa. Ang sabi, ako lamang nakakaalam, hallelujah, ng panukala, yung plano ng Diyos. Yan na, hindi man pwede sabihin ni Lord na after 5 years, ang plano ko sa iyo ay magiging maging pastor ka. Hindi sasabihin, sabi ng Lord doon, mga kapatid, hallelujah, promise. Doon tayo bang hinawak sa promise ng Panginoon, ha? Sa Biblia nababasa yung promise. Pero yung plano ng Panginoon, hindi sinabi sa'yo, baka matisod ka, baka mahirapan ka. Kaya sabi ng Panginoon, hallelujah, once na kayo humingi sa Diyos, ang pangako ng Panginoon ay naroon agad, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoon. It is a promises unto you. Sabi ng Panginoon, hallelujah, hindi lang mahal mo sa buhay, maging sa tatawagin na kilala mo, promise ng Panginoon yan. Praise God. Kaya wala kang mababasa sa Biblia yung plano ng Panginoon sa iyo. Kasi kapag nalaman mo yung plano ng Panginoon, baka pangunahan mo si Lord dahil sa galing mo. Dahil sa husay mo, pangunahan mo ang Panginoon. Kaya hindi pwede sabihin ni Lord kung anong plano na meron siya sa atin. Amen? Kasi kung plano, nalaman natin yung plano dyan, magkukuyakoy man tayo, wala tayong prayer. Tiisin lang natin to kasi after 4 years, malipat pala tayo doon. Di ba? Ganun ang mangyayari sa atin, mga kapatid. Nagiging banjing tayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam na natin yung plano. Plano na to ni ganyan, ganito ng plano. Wala na. Sira na. Pero pag hindi mo alam ang plano at suspense lahat, sabi ng Panginoon, hallelujah, whatever you ask anything in my name, I will do it. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Neither does the promise that God works all together for good mean you will acquire all that we want or desire. Kailangan natin yun, mga kapatid. Praise God. Dumanas ka ng mga paghihirap, wala ka namang desire na magbalik ng kabutihan ng ating Panginoon. Wala na. Mula nung matin tayo dyan, nagkahirap-hirap ng ating buhay. Wow. Praise God. Nauna sana kung nagkahirap-hirap, mga kapatid. Hallelujah. Kung hikahirapan lang pag-uusapan, hallelujah. Praise God. Kaya sabi ko, hallelujah, kay yung isang pastor, lagi kong kinakausap, mga kapatid, hallelujah, maging tapat ka lang sa Panginoon. Hindi ka pabayaan ng Diyos. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Nagtanong si brother, pastor, anong favorite mo verse, pastor? Hallelujah. Yes. Hebrews 10:38, ang tapat kong lingkod nabubuhay sa pananampalataya. We're living by faith, mga kapatid. Hindi tayo umaasa sa tao. Hindi tayo umaasa sa mga bagay na nakikita natin. Umaasa tayo sa bagay na hindi natin nakikita. Ayun ang pananampalataya na meron tayo inilagay ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Kahit walang-wala tayo, kaya natin magpuri sa Panginoon. Kahit wala tayo, kahit wala siya, kaya natin magpuri sa Diyos.
Because we are live by faith, not by sight. Kasi kung tayo'y naglilingkod dahil sa ating nakikita, tisod tayong lahat. Makita natin kamalian ni pastor, wala na, bagsak na ang simbahan. Makita natin kamalian ng isang kapatiran, wala na, tisod ka na. But ang sabi ng Biblia, mga kapatid, hali, we're living by faith. Kahit anong makita mo sa paligid, Diyos pa rin ang titingnan mo, mga kapatid. Kahit may problema, Diyos pa rin ang titingnan mo. Looking into Jesus, the author and the finisher of our faith. Kaya wala tayong pakialam kung ano mang nakita natin dyan. Ituon mo ay yung paglilingkod sa Diyos. Pastor, kapoy na. Pastor, hindi na kaya. Brad, sis, kung hindi mo kaya, how much more ako? Amen? Praise God, hallelujah. Problema mo, isa lang. Wala kang pamasahe. Ilan tayo lahat? Maabot na tayo ng itotal, mga kapatid, 180. Kung kayo may problema sa isang tao, 5 times 100, magkano ilang problemahin ko? 5,000? 500? Oh, kahit isang oras hindi ko kaya isolve yung isa dyan, mga kapatid. Kaya kung atrasan ang pag-uusapan, ako dapat umatras. Pero ang sabi ng Biblia, your suffering, it is for a while. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Woo! It's about God's goodness. Hallelujah. And our confidence that His plan will work out as in fit sa ating panahon, mga kapatid. Kaya ang sabi ng Biblia, hindi ka bibigyan or God not allowed the problem na hindi dinanas ng iba, na hindi nila napagtagumpayan. Kaya ka may dinanas na problema dahil yan ay akma, capacity at napapanahon sa iyong pananampalataya na ikay naglilingkod at naniwala sa Diyos. Kaya huwag mong maliitin ang iyong problema. But it is time to worship God. Once we have a trouble and problem and hardship, we have always turn to faith and worship God, mga kapatid. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Ang sabi, mga kapatid, hallelujah, Christian can take confidence that is no matter our confidence or environment, God is active and will conclude things according to His good and wise design. Amen. Alam niyo po, bawat isa merong design si Lord sa atin. Meron pong dinrawing ang Panginoon. No? Nag-reveal siya. Praise God, hallelujah. Meron pong isinulat ang Diyos. Si Buddy Rene, ito yung design niya. Sa harap yan, uupo lagi. Amen. Design niya ng Panginoon. Praise God. Kahit anong gawin mo dyan, kahit may umupo dyan, tatabi talaga yan kasi naka-design sa kanya yan. Kaya whether you like it or not, mga kapatid, babalik ka talaga sa gawain ng Panginoon. Bakit? Nakadesign kang magpapatuloy. Nakadesign kang magpapagamit. Nakadesign ka na ikaw ay magpapatuloy sa gawain ng Panginoon. Kaya intindihin mo yung calling mo. Huwag mong salungatin ng Panginoon. Umayon ka sa tawag ng Diyos. Tiyak makikita mo, Lord, salamat kay Pastor. Lord, salamat sa UPC POM. Lord, salamat, Lord, sa iyong gabay. Ito na po ako, Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos. The fact that God works all things work together for good means God has plan. Hallelujah. In fact, we are part of His plan. Hindi po magtatagumpay ang plano ng Diyos kung wala kang kooperasyon. Kaya meron pong prayer na gusto ng miracle, gusto mapagaling. Pero pag tinanong, hindi niya kilala si Jesus Christ, hindi po mangyari ang miracle. Because ang miracle ay mag-uumpisa sa pagkilala ng Diyos ay makapangyarihan. Palapakan natin ang Diyos. Kung ang pananampalataya niya ay si Allah, ang pananampalataya niya ay si Buddha, tapos gamitin niyo sa prayer in Jesus' name, wala rin mangyayari. At magsabing amen. Kasi kailangan ng faith. Amen. Yung mga kwentuhan na may mga pastor, mga patid, hallelujah. Natalo doon yung pagsigaw nila, no? Palakasan ng pananampalataya, mga kapatid, hallelujah. Nung
nung nung Kristiyano nang hinulog, mga kapatid, praise God, sumigaw, in Jesus' name. Praise God. Buhay. Praise God, hallelujah. Sumunod yung Buddha, mga kapatid. Buddha, patay. Praise God, hallelujah. Ito namang si Allah, mga kapatid, hallelujah, panampalataya niyang Allah. Takbo. Allah, malapit na. Allah, in Jesus' name. Buhay. Palapakan natin ang ating Panginoon. Yun ang plano ng Diyos eh. No? Praise God, hallelujah. Nakita niya kasi nung sumigaw ng Jesus na buhay. O buhay ah. Nung sumigaw ng Buddha, ay patay. Siya na sa, Allah, Jesus name. Buhay. Dahil walang ibang bubuhay sa atin kundi ang ating Panginoon. Palapakan natin ang ating Diyos. All things work together. Kayo ang buong limitahan ang iyong sarili na ikaw lang ang naglilingkod sa Panginoon at matitiisod kayo mga magulang ay yung kapatid wala sa gawain. Darating ang araw, yung nangyari sa patotoo ko, mangyari din yan sa inyo mga kapatid. Makita nila na ikaw ay nakikinang sa gawain ng Diyos. Nakikita nila na ginagamit ka sa kapamaraanan na sila'y masalba sa kahirapan, mga kapatid, at anong merong ang pananampalataya, and everything shall follow, mga kapatid. But seek ye first the kingdom. Unahin mo yung karian at katwiran ng Diyos. Huwag mong unahin yung sarili mo o yung damdamin mo o yung desire mo. Unahin mo lagi ang Panginoon. Makita niyo po, mga kapatid, yung desire mo na gusto mangyari, higit dyan ilalagay at ibibigay ng ating Panginoon. The best ang plano ng Diyos. The best at pinaka-the best na engineer ay ang ating Panginoon. Amen. Tingnan niyo po si Moises, mga kapatid. Hallelujah. Wala siyang pinag-aralan. Pero bakit siyang pinakamagaling na engineer, mga kapatid, magplano, mga kapatid? Hallelujah. Because the knowledge and wisdom of God. Ang dami nang nagplano doon, mga kapatid, hindi lang magagawa nung si Moises na maggawa ng plano, mga kapatid. Gumanda yung building. Ganon din tayo sa Panginoon. Pumasok tayo sa Diyos, walang-wala tayo eh. Sira ang ating pamilya, sira ang ating relasyon, sira ang ating espiritu, sira ang ating buhay. Pero nasa Panginoon tayo, magtaka na parang gumagaan, gumaganda, parang umaayos, parang madali na lang lahat, parang wala ng issue sa pera, parang wala ng issue sa ganito. Hallelujah. Bakit? Hallelujah. May Diyos ka na. May Diyos ka ng buhay na yung pinaglilingkuran. Kaya pag ikaw ay may problema, plano yan. Kasama yan sa plano, pero huwag kang matisod. Huwag kang manlamig. Hallelujah. Makipag-cooperate ka sa plano ng Panginoon para maging magtagumpay. Your value ay yung hinahanap ng Diyos. Yung ating lakas lilipas. Yung ating talento lilipas. Pero yung value mo, yun ang hinahanap ng Diyos, mga kapatid. Palagpakan natin ang ating Panginoon. When we trust God and His way, we can be sure that He is active and powerful. Pag tayo ay sumampalataya sa Diyos, make sure na nag-active yung pananampalataya mo. Kasi baka sinasabi mo lang, naniwala man ko sa Panginoon, pero ang hirap ng buhay mo. Ang hirap ng spiritual mo. Ang hirap ng financial mo, kapatid. Amen. Kailangan mag-active ang Lord sa atin. Hallelujah. Hindi po, doon na lang ako sa grupo nila kasi parang mas malakas doon ang presence ni Lord. Mali. Amen. Hindi po to by group para mag-defense ka ng inyong thesis, mga kapatid. Amen. Tulungan mo naman kami dito. Parang ano ka lang ha. No? Yung mga grupong gumagawa ng thesis, mga kapatid, no? Yung iba magpapakamatay na dahil gusto yung isa pabanjing tapos na. Wow, daw limbs. Ang daw limbs, dawat limpyo, mga kapatid sa Bisaya. Amen. Praise God, hallelujah. Ayaw ng pagpapagod. Hallelujah, praise God, hallelujah. Ayaw magpagod, daw limbs. Amen, dawat limpyo. Bisaya pa, mga kapatid. Anong Tagalog yung dawat limpyo? Tanggap, linis. Malinis na. Alam mo yung mga magnanakaw ng kuryente, mga kapatid? Yung mga jumper ang tatanggal, praise God.
Kakawin natin yan, no? Anong gagawin dyan? Akyatin mo. Inakyat mga kapatid. Anong gagawin? Patimbang natin yan. Balatan mo. Anong gagawin dito? Nabalatan na. Patimbang mo doon. Ito na. Hati tayo. Aba. Daw limbs. Alam niyo po sa Biblia may ganun mga kapatid. Yung bang sinabi na ibang nagtanim, iba ang nag-ani. Ganun din sa ating pananampalataya. Hindi man ako unang nagtanim sa inyong pananampalataya. Ako ang pinaani ng Panginoon. Anong meron kayo ngayon? Palakpakan natin ang ating Diyos. Amen? Salamat sa mga taong pastor man o kapatiran na naunang nagtanim sa inyo. At ako'y naniwala na sila'y nag-aani din na hindi nila tinanim. Tayo mga kapatid, hallelujah. Yang tinanim mo ngayon, praise God, sa gawain ng Panginoon, may manginginabang dyan. At ako'y naniwala, mga kapatid, pati ikaw manginginabang sa tinanim mong pananampalataya. Amen? Praise God. God knows the future. Hallelujah. In Isaiah 46 verse 10, sa simula pa'y hinulaan ko na ang aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi ko, ang balak ko'y tiyak na mangyayari. Once na magsabi ang Diyos, totoo yun. Pag sinabi ng Biblia na ikay mapapahamak tayo kung hindi tayo aayos sa harapan ng ating Panginoon. Kaya sabi mga kapatid, hallelujah, at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Kaya wag mong salungatin ang Panginoon sa gusto niya. Kasi kahit magpag-result ka sa Panginoon, wala tayong magawa. Kasi kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa kahit hininga natin, hindi ito pagmamay-ari natin. Lahat ay pagmamay-ari ng ating Panginoon. Huwag mong angkinin ang mga bagay na pagpapala nagmumula sa Diyos. Tayo ay steward lang mga kapatid. Pinagkakatiwalaan tayo ng Panginoon. Huwag natin pag-aagawa ng isang bagay na kung saan ang dahilan na magkaaway-away, na kung saan ang dahilan na magkawatak-wataka, na kung dahilan na tayo manlamig sa gawain ng Panginoon, kundi i-offer natin sa Diyos. Lord, meron kaming hindi pagkakaunawaan. Lord, meron kaming pwede na magkakahidwaan. But I offer to you, Lord. Ikaw na bahala sa lahat, Panginoong God. And God will answer. And God will make a way. Gagawa ng paraan ng Diyos para mabago lang ang iyong ginagawa. Palakpakan natin muli. Mga kapatid, hallelujah. Simula pa lang, nag-prophesy ng ating Panginoon sa ating buhay. Your life, kapag sinabi niyang gawin kitang pastor, kahit mag-aral ka pa ng teacher, mag-aral ka pa ng engineer, mag-aral ka pa ng nurse, kung anumang kurso na gusto mo mga kapatid. May akong nakilala mga kapatid, hallelujah. 5 kurso ng kanyang dinaanan mga kapatid. Nag-aral pa siya ng doctorate mga kapatid. Sabi niya, parang may kulang pa. Sabi ko, hindi ka ba nakontento dyan sa mga kurso mo? Pipirma ka 5 ng kurso, mayroon ka pang degree, mayroon ka pang ano. May kulang kasi daw. Alam niyo mga kapatid, hallelujah, nahulog pagkapastor. Sabi niya, purihin ang Diyos, dito ko lang matagpuan ang kagalakan sa buhay na totoo. Kasi, alam niyo po, pagbibigyan ka ni Lord, kapag may plano si Lord sa'yo, pagbibigyan ka ng Diyos. Pag naubos na yung plano mo na gusto mo, anak, tapos ka na, sagad ka na, ako naman. Diba? Sa mga politika pa, anak, ibaba mo. Ako na. Maganda sana kung naghugas ng plato, no? Praise God, hallelujah. Kasi ako na. Kaya tayo, si Lord, paubaya natin sa lahat. Yung plano, may pag-cooperate ka sa Panginoon, gaganda buhay mo. Maging masaya ka lagi, wala kang iiwasan, hindi lilit ang mundo mo. Yung totoong kagalakan sa Panginoon, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Diyos. Church, hallelujah. We will accomplish all the purpose of God if you obey the word of God. Even with things seem, hallelujah, chaotic and out of control, God is still in charge. Control pa rin ng Panginoon. Kung sakali mang hindi natin kaya yung mga problema, nahihirapan tayo, God is in control. Sometimes, hallelujah, kapag
Kapag pinihit mo na yung motor sa kanyang capacity, mga kapatid, nanginginig yung motor. Kasi sumobra na. No? Nagbabibrate, mga kapatid. Ganun ang ating Panginoon. Once na sobra ng yung problema at hindi mo na kinaya, God will take in charge your problem at siya'y mag-overtake sa iyong problema, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah. Let's stand. Hallelujah, tayo tumayo. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, hallelujah, magalak kayo, hallelujah, sapagkat kayo'y sumampalataya at iningatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos. Samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasan ng kalayaan, ihayag ninyo, ihayag sa katapusan ng mga panahon. Verse 6, hallelujah, ito'y dapat ninyong ikagagalak, bagamat iba't ibang pagsubok. Nakasulat sa Biblia. Iba't ibang pagsubok. Kaya kung may pagsubok ka, ilapit mo sa Diyos. Huwag mong ikalat. Amen. Kung may pagsubok ka, patulong ka sa lingkod ng Panginoon. Kung may problema, hallelujah, na hindi nyo kaya sarilinin, mga kapatid, andito ang inyong pastor para pakinggan kayo sa inyong problema. Church, hindi na talaga natin kaya kung wala ang gabay ng Panginoon. Dadanas man ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy. Upang malaman kung talagang dalisay, gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto. Kung meron mang magandang value na bato o anumang value, hallelujah, na gems, mga kapatid, gold, diamond, o anumang mga perlas na mamahalin, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, higit ang iyong pananampalataya. Yan lang ang hindi pwede mong isangla. Yan lang ang hindi mo pwedeng ibenta. Yan lang ang hindi mo pwedeng walain sapagkat yan ang hinahanap ng Diyos. Hindi yung mga mamahaling bato, kundi pananampalatayang dumaan sa darang ng apoy. Pananampalataya na totoo sa harap ng Panginoon. The principles of God's working all things together for good is will illustrated, mga kapatid, sa panahon ni Joseph. Look at the life of Joseph. Tinrider ng magkapatid, binuli ng kapatid, hinulog sa kulungan. Paborito siya ng tatay niya. Pero hindi siya paborito ng kapatid niya. The life of Joseph, mga kapatid, puno sila ng pagsiselos sa kanilang kapatid. At hindi mo malaman, in the end pala, mga kapatid, hallelujah, palang plano ng Panginoon. Sabi niya, Lord, ba't ganun ang mga kapatid ko? Parang wala silang pagmamahal sa akin. Hinulog pa siya sa bangin at dineclare patay na. Ganun kasama. Pag umiral ang selos, pumapatay ang selos, mga kapatid. Pero alam niyo po, ang plano ng Panginoon, hindi para pahirapan si Joseph. Ang plano pala ni Lord, yung pamilya ni Joseph magkaroon ng famine, magkaroon ng taghirap. Dumaan si Joseph sa ganitong problema, siya itinaas ng Panginoon, nagkaroon siya ng posisyon sa Ehipto, mga kapatid. At siya ang nagbigay, hallelujah, sa panahon niya na mamahala ng pagkain ng buong mundo, mga kapatid. It is for 7 years, hallelujah, na tagutom, mga kapatid.
Pero inyo po yun. Kahit isang taon, maubusan tayo ng supply. Pero dahil po si Joseph ay ginamit ng Panginoon na nag-imbak ng pagkain. Tingnan niyo ang plano ng Panginoon. After a years, nanginginabang din ang pamilya ni Joseph sa plano ng Panginoon. Church, yung mga pinagdaanan mo ngayon, asahan mo yung pamilya ang manginginabang sa. Huwag niyong salungatin ang Panginoon. Even Joseph say, hallelujah, mangyari yung kalooban, Panginoon. Nasasaktan siya pag nakita yung kapatid niya na tinaraydor siya, binitrial siya, mga kapatid. Pero nakikita pa rin niya yung kalooban ng Panginoon. Lord, kung hindi dahil sa iyo, hindi ko mailigtas sa kahirapan yung kapatid. Paul, ano ang kanyang dinanas? Yung bangka nawasak, kinagat ng ahas. Ang daming nangyayari, mga kapatid, sa Biblia na kung saan gusto na nilang sumuko. Pero dahil ito yung pananampalataya natin, dahil ito yung ating nakagisnan, lahat tayo'y dadaan ng mga pagsubok, church. And this time, hallelujah, lumapit ka sa Panginoon at tanungin mo ang Diyos sa mga bagay na pinagdadaanan mo ngayon, na makaya mo, na malagpasan mo, sapagkat lahat tayo'y dadanas ng mga pagsubok na iyan. Kapag nagmahal ka sa ating Panginoon, hallelujah, praise God, asahan mo yung pagdadaanan mo. Karamdaman, pamilya, trabaho, ministry, even your relationship sa Panginoon. May panahon na nang lalamig ka na sa Panginoon. Hallelujah, praise God, hallelujah, in the name of Jesus. Oh, hallelujah, Lord God Jesus. Glory, glory, glory in the name of Jesus. Come on, lumapit tayo sa ating Panginoon. At this time, hallelujah, kung ano man ang iyong pinagdadaanan, huwag kang bumitaw sa mga bagay na iyong naumpisahan. Huwag mong bitawan ang pananampalatayang natira na meron ka ngayon. Kung akala mong hindi ka na kumikinang, magparaan ka sa apoy ng ating Panginoon. Basagin mo ito Hallelujah. ayon sa nais mo. Come on. Susunod, Oh, hallelujah, Jesus. Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Inaalay ko sa'yo ang aking buhay. After a years, Joseph, Gamitin mo ito gumanda ang kanilang pamumuhay. ayon sa nais Marahil mo. ikaw ay dumaan ngayon sa mga problema. Ngayon dumaan ka ngayon sa daran ng apoy na sobra ng pagod, sobra ng init, sobra ng hirap. Hallelujah. Tuloy ka lang. Hallelujah. Ang Panginoon hindi ka iniwan. Ang Panginoon kontrolado niya ang iyong buhay. Hallelujah. Kaya ipagpatuloy mo ang iyong nakita at iyong nais sa paglilingkod sa Panginoon. Susunod, Hallelujah. Panginoon. Yes. Hallelujah. 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 Inaalay ko Hallelujah. aking buhay. Woo! Gamitin mo ito ayon Church, sa nais mo. ang plano ng Diyos ay maganda para sa iyo. Kaya huwag mong pahinayangan na bitawan ang dahilan ng iyong paghina ng paglago. Huwag mong pahinayangan. May plano ang Panginoon. The best ang plano ng Diyos. Hallelujah. Ikaw ang maghari
Yes, 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 yes. sa buhay ko. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah. Come on. Lift up your voice and worship God. Sige, hallelujah, hallelujah. Purihin mo ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Come on, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus. Aking buhay, Sige, basagin mo ito. magpabasag ka sa Panginoon. Nais mo. Hallelujah. Susunod ako. Ang Panginoon natin ay buhay. Ang Panginoon natin ay buhay. Sa'yo ang aking buhay. Hallelujah! Hallelujah! Ayon sa Yes, 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 Jesus. Glory, hallelujah, 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 hallelujah. Come on, open your mouth. Worship. Shout, hallelujah! Hallelujah! buhay ko. Pusong dalisay Woo! ang nais ko. Ikaw ang maghahatid Hallelujah, Lord! buhay ko. Come on, church, hallelujah! Hayaan mo naman ang Panginoon na ang magdadala ng plano niya. Huwag mong salungatin ang plano ng Diyos. The best ang plano ni Lord. Hallelujah! Hallelujah! Pusong dalisay. Ay ang nais ko. Oh! Ikaw ang Sige! Sige! Ngayon, napakaganda ng plano ng Lord. Gagamitin ka sa kanyang kaharian. Gagamitin ka sa pagpapatayo ng building ng Panginoon. Gagamitin ka sa paglawak. sa buhay. Oya labashia ratat shakandaya ramahaya nates. Ola babashia ratas sakara. Ang nais ko, ikaw ang In the name of Jesus, let your spirit, let your plan reveal. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Whatever you desire, Lord God Jesus, let the power of the Holy Ghost, in Jesus' name. Yes, 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 Lord God. Hallelujah. Harababashia rakundaya radadadada. Receive the impartation. In Jesus' name, in Jesus' name. Oh, hallelujah. Power of the Spirit of Jesus. I will release, Lord God Jesus, by impartation of faith, God Jesus. Whatever you desire right now, God, and what your plan right now, Lord God Jesus. Lord, hallelujah, i-reveal mo sa kanya ng maaga, Panginoong God, hallelujah, nang makita niya ang iyong plano, maganda, Panginoon. In the name of Jesus, use mightfully in the name of Jesus. Oh, yes, in Jesus' name, hallelujah. Come on, tuloy, hallelujah, pagpupuri sa Panginoon, Jesus. Come on, tuloy ang pagpupuri sa Panginoon. Oh, Jesus. In the name of the Lord, I pray, God, Jesus. Let thy will be done. Whatever you desire, Lord God, Jesus. Magpakilala ka, Panginoon, in the name of Jesus. Oh, hallelujah, 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 Jesus. Oh, in the name of Jesus. Release the impartation of faith. Release in the name of Jesus. In the name of Jesus. Yada, 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 yada. Yes, receive it. Receive it. Woo! In Jesus' name, hallelujah. Oh! Pray in the name of Jesus. Let your power, let your spirit shine upon this man. I pray in the name of Jesus.
Receive it! Receive it! Receive it! Sa Yes. buhay ko. In the name of Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah, Jesus. Katulad Oh, God. ikaw ang mahal. Pray, God, Jesus. Sa buhay Gamitin mo, Panginoong God, ko. hallelujah. Sa kaharian mo, Panginoon na Pusong Jesus. dalisay Espiritu ng pagbabasakot, ang hallelujah. nais ko. Sa pangalan mo, Jesus. Ikaw ang Sa pangalan mo, Jesus. Hallelujah, in the name of Jesus. Sa buhay ko. Pray, God, Jesus. Who needs Nais ko'y restorations. In Jesus' name, in Jesus' name, hallelujah. Pray, hallelujah, provisions. Strengthening, hallelujah. In the name of Jesus. Whatever your plans, God, Jesus. Let your plan, hallelujah, they will be done, Lord God, Jesus. Oh God, hallelujah, in Jesus' name. Hallelujah, in the name of Jesus. Lord, hallelujah. Oh, Jesus. And this time, hallelujah. The Bible says, your suffering is for a while. Antayin mo kung kailan tanggalin ng Diyos ang mga suffering na yan, mga kapatid. Habang nandyan yung suffering, mag-enjoy ka sa paglilingkod sa Panginoon. Magpatuloy ka sa paglilingkod sa Diyos. Your suffering, your problem, your trial, your hardship, your test, everything, even our adversity, it is for a while. Because God will give you a new hope, new life. Ganon ang ating Panginoon. Huwag mong hayaan na maging bato ka na sa pangangaral, mga kapatid. Na parang hindi mo na nararamdaman ang pangangaral, ang salita ng Diyos sa ating buhay. Luluha kahit na nagsasaya. Natutuyo, pangarap ko'y nabibigo. Hallelujah, Lord. Maging lakas ng puso ko'y nag-aalaho. O Jesus, pag-ibig mo Yes, Lord. nang hindi nagbabago. Pakinggan mo ang awit ko. Come on. Di nagbabago ang pag-ibig mo sa'kin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pagkahapon at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Di nagbabago. Di nagbabago ang pag-ibig mo sa'kin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pagkahapon at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Di nagbabago ang pag-ibig mo sa'kin. Kahit anong mangyari,
mula pagkahapon at sa habang panahon. Ikaw lamang ang Panginoon. Di nagbabago ang pag-ibig mo sa'kin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pagkahapon at sa habang panahon. ikaw lamang ang Panginoon. Yes! Di nagbabago, Hallelujah, di Lord! nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay lahat. Di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay lahat. Di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay Lord! Di nagbabago! Di Lord! nagkukulang Hallelujah! ang iyong pag-ibig na sa akin ay Di lahat. nagbabago! Di nagbabago ang Yes! pag-ibig mo sa'kin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pagkahapon Mula pagkahapon at sa habang panahon. Come on! lamang ang Shout hallelujah! Hallelujah! Di nagbabago ang pag-ibig mo sa'kin. Woo! Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pagkahapon Yes! at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Di nagbabago! Nagbabago, di nagkukulang ang pag-ibig mo sa akin. Di Nagbabago! di nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay lahat. Di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay lahat. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. We glorify your name, hallelujah. Hallelujah, come on. Lift up your voice. Shout. Say hallelujah. 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 Oh, di nagbabago ang pag-ibig ng Diyos. Kailan ba hindi nagbabago? Mabuti ang Panginoon. Hallelujah! Woo! Praise God. Hallelujah. Glory, glory in the name of Jesus. Salamat, Ama, sa umagang ito, Diyos, sa tanghaling ito. Dakila at mga pangyarihang Panginoon, kami ay sinamahan mo mula umpisa hanggang pagtapos. Salamat sa mga revelasyon na nagbibigay unawa at paggising sa aming damdamin. Panginoon, hallelujah. Tawarin niyo po, hallelujah, mga bawat nagkakulang sa iyo, Panginoong God.
Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Sa revival, sa restoration, sa pinagkaloob mo sa bawat isa, Panginoong God. Lord, minsan pa, hallelujah, lahat ng ginamit mo sa likod ng pulpito, Panginoong God. Hallelujah. Panginoon, bless mo sila, Lord God. Hallelujah. Sa nagdala ng Sunday School, Panginoong God. Hallelujah. Sa nag-offering, O Diyos, maging sa nag-MC, Lord God. Hallelujah. Ang worship team, patuloy namin dinadalangin, Panginoong God. Hallelujah. Na ikaw po ang magbigay, hallelujah, ng kalakasan sa bawat isa, Panginoong God. Magpadala ka ng manggagawa, Panginoong God. Hallelujah. Muli, hallelujah. Mga awit, manunugtog, mga ngaral, at giver, Panginoong God, sa iyong gawain, Panginoong God. Lord, hallelujah. Salamat po sa pagtapos ng ito, ang pagkain namin pagsalo-saluan sa katawan, ano yung magbigay kalakasan sa bawat isa, Panginoong God. Lord, salamat. At anuman, O Lord God, hallelujah, ang iyong nais at plano, Panginoong God, mangyari ang iyong kalooban sa iglesyang ito, Lord God. Patuloy namin idadalangin ang iglesyang ito ng pagkakaisa at pag-unawaan, pagmamahalan ay mananatili, Panginoong God. Kami po'y nagpapasalamat. Purihin ka, Lord. Hallelujah. Sambahin ka sa iyong dakila at makapangyarihang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. God bless. Hallelujah sa mga nakapanood po ng ating live. Hallelujah. At patuloy pong sumuporta. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. God bless mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Ready po ang ating lunch. Hallelujah. Praise God.